Yes, Lord, we thank you, Lord, for this time that you've given us, Lord, a brand new day. Salamat, Lord God, for the strength. And even, Lord, salamat for the wisdom and revelations that you have prepared for us, Lord, for this day. Salamat for your grace and mercy upon us, O Lord God. All the glory belongs to you, Holy Spirit. Just override everything what I have prepared. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Okay, so morning, let's continue in Second Corinthians chapter 5. And now we are in the verse 11. Okay? So in verse 11, it says here, therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest to God, and I hope that we are made manifest also in your conscience. So this teaches us about the fear of God, that one day we will give an account to God. Everything what we have said, everything what we have done, and our body, okay, mabuti ang time, we will sit on the judgment day. So, we cannot have fear of the Lord and true reverence, respect, honor, love from God, unless we believe and live in the light of the fact that everything we do or say, we give everything to account for. So, maling ginaingon kung dili gyud magkaroon og fear of the Lord ta og respect sa Ginoo kung wala ta nagatuo og puyo sa kahayag. Ginaingon man si Jesus nga ambot gyud ang time tanan nato sa atong gibuhat sa atong istorya will give account on the day of judgment. So in this awareness, dapat kabalo ka living in the light of the judgment seat of Christ that proves that we are really have fear of God, no, or not. But tingin po din ni, what is the mark of the fear of the God? Fear of God. Saan man yun, no? Na makita ni mo na naa siya yung fear of God. The mark of the fear of God, a man lives in such carefulness. So, perminti nagabantay sa iyahang kinabuhi. No, it's the way siya mo istorya, the way ang iyang hunahuna, iyang attitude, iyang motives. So makita niya na accountable gid siya sa iyahang life. Naagid siya ka na pagkamatarong sa iyahang, kita gid na iyang pagkamatarong na iyang, sa iyahang pagtuo sa Ginoo. Okay? So si Paul ingon siya dire, I am not just trying to convince you, first of all my uprightness and my motives are true to God because he knows that Paul has completely no na makita niya ang tanan niyang ginasulti ginabuhat is makita o clear ang iyang conscience kumbaga right ang iyang motives. Okay, in verse 12 ingon din ni, we are not again commending ourselves to you but are giving you an occasions to be proud of us, so that you will have an answer for those who take pride in appearance and not in heart. So, yun si Paul, wala ko nagapakita sa inyo na espirituhanon ko. But of course, no, gusto po na ako ipakita sa inyo na maging proud mo sa ako, sa tanan niyang gibuhat sa ilaha sa church sa Corinthians. And Paul nakita pod niya dinhi daghan pod ng mga false prophet dito kay because na ay mga false prophet na they are only trying to no to influence sa mga tao dito sa Corinto na ang kaning mga false prophet ginalid sila sa laing way mga naganing dili makasubay sa Ginoo ng will ni Lord. That's why ana siya na I know my motive is right. I know the way I speak, the unsa man ako ang ginapakita sa inyo nga tama akong kasing-kasing, tama akong motibo. When time comes, no, you will also be proud of me. No, so manang ginaano niya ba kay nakita man gud niya dinhi
na naagi mga false prophet na wala sila ilaing ginapakita o ginapaprove sa ilang self na mura gina-glorified lang nila ilahang external appearance ng ilahang pagkamaayo or fluent sa pagstorya, and even ang ilang batasan dili maayo. Maayo lang mo storya kumbaga ba, pero ang batasan is dili maayo mo nang medyo ano gid si Paul kanang bold kay si Paul, bold kay si Paul kay, and kabalo man gud siya na in the first place no, kay siya man gid ang nagkuan ng church sa Corinthians na somehow not all the time na abi si Paul dida nagabantay, but nakita gid niya ba na naagi mga false prophet na ginalid gid sila away sa truth ba, and di na um, dili maayo ang mga ilahang heart, dili sincere ang mga heart sa mga false prophet. That's why no, nakita niya ang status sa kasing-kasing kung unsa ang pag magiging prideful ka sa imong external appearance. Okay. So verse 13, for if we are beside ourselves, it is for good, it is for God. If we are of sound mind, it is for you. Kaya siya din if we are beside ourselves, it is for God's cause. But din he willing gid kaayo si Paul no na makaana gid siya na mala mo kung unsa inyong isulti sa kuha, kung mabuang na ba ko o unsa ba inyong pangnulti niyo sa ako pero kabalo ko unsa ang ako ang heart, unsa ako ang motives para sa inyo kay gusto na ko mag-glorify lang gid ang Ginoo. Wala siya lain. Wala yun sila in heartbeat si Paul is to establish in iyang apostleship because kabalo siya ang iyahang sincerity o ang pag-help sa mga people na gustuhanong katawhan naa sa Corinthians, sa Corinto. Because before, wala pa man sila New Testament. So medyo mawala gid sila ang mga tao dito. So muna ang heart ni Paul tuduan gid sila sa ang truth no, sa ang word ni God. Okay? And there's also sa iyahan naman, sa iyang pagiging apostleship niya, ang iyang apostleship is gusto jud niya na makita sa mga tao ang iyang heart as he shared the word of God. Kay kabalo si Paul ang tanan niyang gisulat that time is it is really inspired by the Holy Spirit. Remember that time, no? Sikat ba kaayo ang 11 apostles. And maybe somehow no dili kaayo sila duha-duha half-hearted ang mga tao kay Paul kay the time is dili pa siya considered or acknowledged as an apostle, but pagkabalo gid grabe gid kay ang Ginoo ngano man gigamit gid si Paul. In fact tan-awon nimo kung tan-awon nimo sa Bible mas daghan pa gisulat si Paul sa uban mga apostles. Matanawon nimo din na mas daghan kay siya nagsugod sa paano sa Book of Corinthians, iyahan na no sa Acts, daghan na mas daghan siyang gisulat kaysa mga uban nga mga apostles or disciples ni Jesus Christ. Pero this is the only reason na prove na justify ang apostleship ni Paul. Kay daghan man siya nasulat and it is really inspired by the Holy Spirit. Kay because of si Paul is wala na gid siya gina-think ang iyang self. Mas iyahang ginahuna-huna ang mga tao na sa Corinthians. Kay gusto pud niya no mag-glorify ang Ginoo. Tan-awon nimo ang giagian ni Paul biya no ang iyang sacrifices, no iyang hardship. Grabe jud kaayo. Pero di nimo makita ba na ang iyang heart wala na siya pakialam kung unsang isulti sa laing tao, unsang mga opinion ng tao. Ang iya ang lang ginahuna-huna na madawat sa mga tao ang pulong katong gisulat niya sa New Testament no kay mao nang basahon nimo sa verse 13, it talks about two things only. Walay gipakita din na ang heart ni Paul, walay lain niyang ginapakita is to glorify God and for the good of the people in the Corinthians. So Paul
So Paul is not only thinking about himself. He was concerned for the glory of God and for the good of those Corinthians Christians. Wala po siya laing ambisyon, wala po siya laing desire, kundi to glorify God and the Corinthians Christians na build up ang church. Wala na good. Even though grabe ang iyahang pagsakripisyo din na, even though malahi man ang iyang reputation din ha, kisa man na siya, uy, mura mo na siya ganang pangkaayo na, naggarbuso pa, ayaw mo na gina, kumbaga, no, kaya mga tao before ba, wa man kain na kaila ang tao sa iya, ang mga 11 apostles lang man, mga disciples, isa man na siya, nagit-git, na siya na, nagpapapel-papel man na siya, uy, ginapa man yun niya na apostle, which siya part, which siya din na sa disciples, sa Jesus Christ. But, wala siya labot anak kung sa yung naon sa mga tao. As long as ang iyang heart is to glorify God and to help the people in the Corinthians. And even katong pagsulat niya sa Philippians, no? Na dito iya pong gi-sacrifice ang iyang sarili. And that is really the spirit of being an apostle. Na kung tinuod yun na faithful yun ang servant ni Lord, no? Makita nimo sa kinabuhi nito ba, willing to pay the price, willing to take the sacrifice. No? Wala na siya nag-iisip sa iyang reputations. So, masulti gud nato sa 2 Corinthians ba, naingon din na gi-reveal gud ang inner life ni Paul. Okay? So, kita nimo ang iyang inner biography or ang iyang autobiography. Kung tanawon nimo sa external appearance or accomplishment na buhat ni Paul, na si Paul diri na yun siya din na makita nimo the people he raised from the dead, the churches he established. Kung tanawon nimo sa external accomplishment ni Paul, the number of people in the churches, his travels, and so many things. No? Nagkan pa kaayo din na makita nimo kung usa ang nahuman, no, mga assignment ni Paul, ang iyahang life assignment, grabe. So dinhi po sa book of 2 Corinthians gipakita po ang iyahang inner life, ang iyang inner attitude, ang iyang inner self na angay pud nato sundugon pud naama pud siya mga nindot na gibuhat kung usa pud ang iyang hardship, no? Si Paul gani wala gyud siya give up, no? And this is a proof his fear of God, na ang iyang love, ang iyang allegiance sa Ginoo. Okay, so in verse 14, for the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. Okay? So, ingon din na if you really, kung ikaw mismo, consume ka ang imuhang love sa Ginoo, a love for Christ within his heart, and the same time the love for Christ, makita din ang kasing-kasing ni Paul kung giusan niya paghigugma sa Ginoo, no? Ang iyang heart kung giusan niya pag-sacrifice. Okay? All out din kay siya. All out ang iyahang life, ang pag-serve, ang iyahang love kay Lord. No? In love for Christ and for his people. So this is love of Christ and for Christ. So, morning niya, maingon niya din na grabe kay siya ka, siya tawagan ng kanang ganing, grabe kay siya ka-passionate. No? Grabe yun ang iyang ka-passionate. Then, makita yun din mo ang iyahang tinuod na motive. Na magawas man yun, mag-manifest man yun. Okay? So the love of Christ lead us no choice. We had to live for the glory of God. Kung tinuod yung love nimo ang Ginoo, makita nimo kung di ba kung love nimo ang Ginoo, makaana jud ka, Lord, I love you, Lord. Yes, Lord. Kung sa paman, Lord, sa mga buhaton, Lord, Lord, lisod man kain na, Lord, pero love man dito ka, yes, Lord. Nasama good sa mga lalaki na nanguyab pa sa ilang asawa before. No? Yes lang ng yes. Okay? Love in love man. No? Ang anak yung pag ma-in love,
Masing unsa ka lisod, masing unsa kalayo, adtuon, sunduon, no? Unsa ka mahal, basta mapalit og mahatag. Kung naamay mga forbidden love before, walay labot, kahamakin ang lahat, basta in love. Ting-ani po si Paul, grabe yun ang iyang love kay Lord. Okay? So the love for Christ is the very spring of all of our words. Pasabot, kung love yun ni mo ang isa ka tao, diba? O the abundance of the heart, the mouth speak. Kung in love jud ka, mugawas jud na sa mong baba. And pinagi po sa imo ang action. Mugawas jud kung in love jud ka. And that is the mark of spirituality. Makita jud mo kay Paul ba kung unsa jud siya ka in love sa Ginoo. And this is also same thing kung makita nimo basahon nimo ang Romans 6. Ingon siya din na we are crucified, not just Jesus died, but we died with Jesus. Kung love nimo si Lord, daghan jud pud mamatay sa imuha. Okay? Okay. Since follower man ka, since makita nimo kay Jesus Christ died on the cross, a sacrifice, no? Pero tanan pud na mga sacrifice ni Jesus Christ naa pud resurrection. Mo na jud ang ato ang hope. If we really love Christ, dapat jud part sa tuwa is dawat jud nato naa jud kay ma-sacrifice. Naa jud kay pa-tune. That's why if Jesus died, we also died. Wala din may gina ang point din me. Okay? So there's no other apostles who reveal this very clear. Kundi si Paul. Sabi, makita nimo sa iyaha kung giunsan niya pagpatay sa iyang diba? Shipwreck, sa pato, na stone to death, nang daghan din kaayo siyang giagian ba, patay-patay jud. Ang iyang reputation, dato biya siya. No? And then, bright biya gid siya. Pero wala kanang kumingon, serbihan na, muserve gid siya. Kikaon gid niya iyang pride tanan. So, if Jesus Christ died, we also died. So, why did Jesus die? My question din na, why Jesus died? If you were, kung pangtanon ka, kung saan magyud, ngano namatay magyud si Jesus Christ. So, maybe some of us mutubag, for our sins. Yes, tama na. For our sins. Pero, naapay isa ka, naapay ipangduha ka reason ngano si Jesus namatay. It's not only for our sins. Kung basahon nimo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, na din na ang tubag, no? Basahon nimo dili sa verse 15, and he died for all so that they who live might no longer live for themselves but for him who died and rose again on their behalf. So mao ni ang ikaduhang reason. You said nagtuo ka na si Jesus Christ namatay. So, unsang benepisyo ana na namatay si Jesus Christ? First, your sins are forgiven. That's right. No? Excellent. Tama na, natubag. Because para sa ato ang kapasayloan sa ato mga sala. Ang ikaduha is, ingon din ni, ikaduha is, we will not only live only for ourselves. Okay? Basahon mo din na, He died for all so that they who live might no longer live for themselves. Dili lang ta, para lang sa tuang sarili. Mao na, ngano man nabuhi ka. Kung ganun gusto po ka mabuhi, para lang ba sa imong sarili? Na that's so selfish. Yes, gusto ko mabuhi. Gusto pa ko mag-enjoy sa akong life. Gusto pa ko mag-explore sa world. No, na mga tubag ana. If that is your answers to the questions, no, you are so selfish. Selfish kay ka. Kabalo ba mo, gibuhat ni Lord? No? And si Jesus Christ died for us. It's not only for our sins. But of course, no, na ang atong kinabuhi karon dili lang para sa ato. Dili lang ta buhi-buhi lang. Mag-enjoy sa atong life. Para sa ato ang sarili. But this is one thing for all, and the first thing of all,
ang nabuhi jud ta, ang main reason jud is to glorify God. Mao ni ang second reason ani, to glorify God and for the people. Okay? Like kung ana la imong pagsabot ngano namatay si Jesus para pasayloon ka sa imong sala. Antod number 1 lang gyud ko, wala nimo nasabtan ang 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Mao nang ikaduhang reason. No, kung ana man ka, you remain in a carnal Christians. No? Kumbaga, ikaw lang, wa jud kay makaalam. Baby ka pa, babes in Christ. Nang madunggan nimo ni, dapat makabalo ka, dapat makasabot ka. Nga nung nagpakamatay si Jesus Christ sa cross. It's not only na pasayloon ta sa Ginoo, but of course, no, na ato ang this time, tanan natong strength, tanan natong mga diskarte, kaalam, talents, abilities, skills nimo din na dili lang na para sa imo ha. It is for other people. No, na ang Holy Spirit na motabang sa imo. So, moningingon din hino sa 2 Corinthians, basahon pud nimo 2 Corinthians chapter 4:10, that life of Jesus that comes to us who are dying to our own life as we bear our body, karong dying life of Jesus, no, ito ang iyahang pagkamatay sa cross, that is the life of Jesus, is also already manifested in our body. Morning karon na ingon ko ganina na if Jesus died, we also died. And if Jesus resurrected, we also resurrected. Okay? So karon, nasabtan nimo, if you have the life already that Jesus gave us, then karon imo jud nang i-share sa ubang tao. But of course, it's for the glory of God. Okay? And verse 16, therefore, from now on, we recognize no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him in this way no longer. And verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away, behold, new things have come. Okay? So it's very clear na kailangan jud nato ni no, scrutinize ni verse na ni tan-awon nato ni para masabtan jud nato unsa pasabot ani verse 17. Okay? So tanan daw na moduol sa Ginoo, dili lang ta mahimong maayong tao. Okay? But tanan na moduol sa Ginoo, mahimong bag-o. Dili lang maging maayo ha, hindi mabag-o. Kay dili na business sa Ginoo na ang mga bad people na mahimong good. Dili na business ni Lord. Mao nang ingon din na ang moduol sa Ginoo, dili lang siya mahimong maayo na tao, but bag-o na tao. Okay? Mao na itong, di ba, kung na-remember ninyo, kung giingon ni Jesus, katong about the new patch being added into the old garment. Remember ninyo? Katong wineskin, new wineskin, may ana. It's not talks about salvation. Okay? Kung baga ko ang mao ni siya ang patch or sudlanan sa wine before, kung medyo daan na siya and then nabuslot, imuha siyang tapakan, so dili na siya bag-o. Maski pa nang gitapakan nimo kay kinaybuslot, so dili siya bag-o, dili na mao. Ang point din ni is ang salvation nato, ingon din ni, salvation is throwing away of the old garment completely so that he will make us completely new in Christ. Kung kana ang imong gisudlanan sa wine, kung nabuslot na siya, dapat ilisa na nimo ubang ko. That's a new one. Mo lang point din ni. So if there is a new creation, when a man comes to Christ, he is now new person. Okay? Kung tinuod yun di ay, na moduol ka si Ginoo, na na-born again jud ka, makita jud sa imo ha. Bag-o na jud ka na tao. Okay? Dili ka na mahimong good lang. Dili na business ni Lord. Hatagan jud ka
kabaguhan ba or kanang ano ba kanang new na ka ba? Murag gud kanang di ba? Sa pag-create ni Lord, sa una wala pa stars. Karon pag-create niya, new nanay star. Laging ana ba? So muna yung ginapasabi niya, the old has gone, the new has come. Okay? The old has passed away and the new is come. No? Dili ni about reformation, kanang nabago lang. Dili ni siya about kanang nabago na bad habits. Kung naamang kay mga bad habits din na karon natanggal na siya, dili nga na. Because completely man gyud daw, ang old mawala, ang new moabot. No? So, manang point din ha. So like, for example, sa ako naman, sa kuha, no? I am so timid, shy, dili jud ko nimo istorya, grabe jud kaayo. Na murag ganig ka ng kung paampuon lang, di jud maampu. Ana ba? Kung paistoryahon sa mga parents, sa mga parents sa mga bata, sa mga estudyante, mas prefer na lang na ako mag-abot na lang mi sa written report. No, dili ko gana makipag-istorya. Ang ana jud akong life before. But because when I come to Christ, diba, if you come to Christ, then the Holy Spirit be upon you. So, unsa man ang Holy Spirit? Muhatag sa imuha og boldness, muhatag sa imuha authority, muhatag sa imuha power. Mo nang gibag-o ko na ako ang karaan, ang ako ang old self, nahimo na kong new karon. O, sabi din kayo, which is mo nang ginaingon, the old has gone, the new has come. Okay? A new creation, and this comes through repentance and faith in Christ. Mahimo kang bago, new creation, kung naay repentance, tinuod na repentance. Okay? And dili half-hearted na repentance. And nagtuo jud ka kay Jesus Christ. Okay? Mo na uban no kay ngano man na makaingon man ka niduol naman sa Ginoo. Pero unsay nahitabo? Nibalik namang noon na pud siya sa iyahang karaan. Nabatasan ng karaan niyang pagkatao. Why? Na I question somehow sa iyahang kuan, no? Ang iyahang pagtuo o sa iyahang pagrepent. Marag gani dili pa tinuod jud na he came into his senses. Manamang yung uban na mga evangelist. Kanang what do you mean by evangelist? Kanang nag-share sa word ni God ba? Murag taphaw lang, wala na lead into true repentance ang isa ka tao. No, murag sa iya lang, nag-share lang siya, okay, dawatan jud niya ang Ginoo, ingani. Mo ni siya kana wala jud na ano ba, bay ka na, di ba? At ang pag-share na to sa ubang tao is life impartation, di ba? So kung kinsa ka may gani ko na your powerful testimony is your life. Kung naamang kay ma-sharean na gospel to other people, imuhang life po imong ma-share diha, ma-testify kung unsa pud ka mo ang pinaka-powerful din ha. Mo ang uban man gud mga evangelists, is-shallow ra kaayo, wala na lead into repentance. Mao nang ang uban mobalik gid sila sa ilahang old self. Okay? And pag maging new creation na ka dinha, of course, no, we love righteousness na. Kasi man ang malab na nimo ang righteousness. Diba katong time na to, di ka ganahan mo basa o Bible. Mas ganahan kang mutan-aw pa og TV. Kung mo na mo invite sa imo mag-dynamic group ta, dili ka. Mas gustuhon pa nimo ang party-party, kinay kaon. Mas gustuhon pa nimo mo tanaw og sine kaysa mag-dynamic group. But now, no, if really na born again jud ka, or really new creation na jud ka ni Lord, di naman po ibig sabihin na instant na yun. Ang kabaguhan ba to is a proseso, no? There is a gradual transformations of our life, no? Dili siya instant, wala instant, hinay-hinay siya. Pero kani maingon din ha, pag new creation na jud ka, ang imuhang pananaw sa imuhang life karon malahi na jud. Okay? So a person is really born again, there will be a completely new attitude, bagong batasan towards unrighteousness and iniquity. Oh, makabalo na ka ba? Dili na lang ko ni buhaton kay makadaot jud sa ako.
Dili na ko ni buhaton kay ma-hurt pud na ko ang ubang tao. So naa na gid transformation may tabo sa imo nga. Mura good ka ng illustration sa baboy o sa iring. Kung ang baboy, itsahaw na nimo na siya sa mga lapok or sa mga hugaw na tubig. Usa man ang reaction sa baboy. Ganahan gid kay ang baboy ana maglasalom-salom sa mga lapok, tama? Muna ganahan sa magligo-ligo anang hugaw na tubig ang baboy. Pero ang iring, kung tanaw ni mga ang iring, pag iitsin ni muambak yun na sila dayon. Di sila ganahan. No? Maagid na ang batasan sa iring. So karon asa man ka, baboy ka ba o iring na. O nga na ba, tanaw ni mo ni, malahi jud ang imong attitude towards sin. Malahi ang imong direction sa imong kinabuhi, which is true. I-assess nimo ang self karon. Kung tinuod jud nagrepent ka, kung tinuod jud nagtuo ka sa Ginoo, then you are already a new creation. Malahi naman imong batasan. Hinahinay ang transformation ng kaigsunan. Pero pag naanay kabag-uhan sa imong sarili, then you are new creation. So like what I've said, no, mga ubang evangelist before nga nung ang uban dili jud totally nung nagbago na transform ilang kinabuhi. Depende sa ilahang pag-repent and pagtuo nila sa Ginoo. Okay? So if a person is truly experienced being born again, indeed, tinuod jud ang old things are passed away and new things had come. Especially sa iyang batasan, sa iyang attitude towards sa pananaw niya sa kalibutan, sa sala, pananaw niya sa Ginoo, malahi na, pananaw niya sa iyang mga brethren, sa iyang mga kauban, even ang pananaw niya karon sa church. Dili ko sa unang nang tanang, dili ko musulod sa church, mura magyapon ang mga batasan anak nila. Naakay sa mga na mali na wrong mindset about church. So karon tinuod naman ka na born again, no? You love the church because you have that fellowship with your brethren, no? And malahi po ng imuhang pananawon sa pulong sa Ginoo. Verse 18. Now all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So tanan ni, no, because of the sovereignty of God, tanan ni padulong yun ni sa glory ng Lord. Magay na all glory, all praises belongs to you, Lord. Walay ako din ni. Iyahan ni tanan. No? And He is the one who made us at peace with Himself. Imagine mo, kita na ang nakasala, pero nangita jud og way. Siya jud na nag-initiate na ma-reconcile balik ta sa iyaha. Abi, no? Kung unsa man ang mga nabuhat nato nga dili maayo, ang Ginoo pa nangita og way. Mao ra gipadala gyud niya si Jesus Christ. No? It's God who took the initiative, and now He has given us the ministry of reconciliation. What do you mean by reconciliation? Reconciliation means the work of making peace. Ang ato ang amahan nangita jud og paagi para maging pista sa iyaha at pista sa iyaha with pista sa iya pinaagi gipadala niya si Jesus Christ. And then ingon din ni, no, mga kaigsuonan, our calling is also to make peace. Walay Kristohanon, walay disciple, walay Christian, walay servant ni Kristo na palaaway o ganahan o bubot, o ganahan o kanang samok, ganahan, wala jud ana. Kana ganing paspas kay mo, musing ka, paspas kay mangaway, gusto o mangita o paagi na kanang di mapansin, o pinabundak-bundak, o mga bagay-bagay para lang mapansin, kana ganing init og ulo, ana. Walay servant ni Christ. Kay kung tinuod jud na servant ka ni Christ, wala jud kay laing
pintig sa imong heart is ikaw ang muhatag og peace. Our calling is to make peace. Sabta na to. So, kung ikaw na quarrelsome na tao, how can you give peace to other people? Naganahan man kagbubot. How can you say that you are really a servant of Christ? Naganahan man kagbubot. Okay? It's very impossible. Imposible jud kaayo na disciple ka sa Ginoo, naganahan nga pong kag-away. So our calling is to make peace between man and God, to make peace between ourselves and those who are not peace in us, and to make peace between man and man. Ang sabta na to, okay? Our calling is to make peace between man and God. Atong calling daw, kailangan at peace ka kay Lord. And then, ang ato pang isa ka calling is to make peace between ourselves to those who are not in peace. Peacemaker ta kita ang maging tulay para magkaroon of peace. So, peacemaker. And to make peace between man and man, kung maaari kay mga nangagubot na mga kapamilya, kapuso din ha, mga friendship nimo din ha. Baka na imong mga friends nimo, besh, ikaw besh B, sabangin na sila besh B na ma-unite na sila besh, mag-reconcile ba? So you are really a peacemaker, kaya gitawag ka no na acknowledge ka ba? No, ikaw minister dito be besh. So that's our calling. Right? In verse 19, namely that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed to us the word of reconciliations. So making peace between the world and himself through the death of Christ. Okay? Nga ang Ginoo siya pa jud nag-initiate sa ato ana. And he doesn't judge man's transgression to their account. Tanaw nimo wala na gi-account sa ato ang amahan. Ang unsa man na ato ang mga nahimong dili maayo or mga sala natong nabuhat. Wala gyud siya laing heartbeat ang atong amahan. Magkaroon tag ma-reconcile back ta sa iyaha. So that's the spirit of being a kanaganing nakay heart para sa atong amahan who wants always peace. Kung dili na niya kailangan maghuna-huna pa, mag-ihap pa, isa na lang, duwa na lang. Katulo na ka ha, untay jud ka sa kuha. Nakainumdum ka sa unang panahon na kay kuan gibuhat sa kuha. Gilibak mo nimo ba? Ka-remember ka ato. Wala. Ang Ginoo wala nagaihap na ana. Di na siya nakahinumdum. God could make peace and it says he was not interested in charging man's transgression to their account. As human being kita, no? Naman yun taan ang mga dirty lust of our thoughts na naganing hilig kita magdumot. Kung naa pa kay batasan na magdumot, adili yun ka disciple ni Christ. Kaya wala man na sa batasan sa amahan po ka na magdumot. Such people can never make peace. They cannot be a minister of reconciliation. Kanang kusog kay magdumot, kanang dugay kay magpasaylo o sa mag-asawa. Kung sa ingon din such people can never make peace. They cannot be a minister of reconciliation na ikaw kusog kay ka magminister sa uban na ikaw na akay grudges na di kay kalagot pas imuang bana o asawa. Maging hypocrite yung taani kung yung anita. And dili jud ka pwede mahimo aning minister of reconciliation. Maghilig ka pa magdumot, lisod kasi magpasaylo. God could be an author of peace because of he was so eager. Grabe, eager kay siya not to charge men with the sin that they committed against him. Wala na gid na siya sa iyahang unang-una unsang nabuhat sa mga tao. Kung giun siya sa gibetray, giun siya sa betraydor sa mga tao. Kung wala siya na muy boy, ang Ginoo. Abalo ba ka?
gibuhat na nako tanan sa imuha, giserbihan na tika, gipalangga na tika, gipalitan na tika tanan-tanan, ing anak ka sa kuha, wa kay batasa, wala kay respeto, kusog kay kamo ihap. No, tanawan ni basahan ning verse 19, sa 18 to 19, you cannot be a minister of reconciliation kung ang ana imong batasan, kusog pa kamo ihap, sa kusog pa ka mamuyboy, dili ka a peacemaker kay ang Ginoo. Siya din eh, you want to be a minister of God, a minister of reconciliation, you want to have a ministry of reconciliation, no? Imo yun i-meditate ang verse 18. Kay si Paul, no? Ngano man na siya ingani. Grabe man ang iyang ministry. With all the sacrifice, with all the endure sa iyang hardship na agian. Nganong gihatag sa iyahan na. Ano man, because nakita sa Ginoo ang same spirit na dili gusto mo ihap og mga sala sa mga tao, na dili mo dumot, na dili maka-forgive. Nakita na sa Ginoo siyang kasing-kasing na dili jud gusto ni Paul na ang iyahang yes mo correct man siya, mo rebuke man siya, pero dili na niya ginaihap na mangluod dayon siya. Gina-forgive niya, gina-forgive din niya ang mga tao na nakasala sa iya, naka-hurt sa iya ha. Even siya mismo po. And therefore, He committed to us also the word of reconciliation. We need first to partake. Una, atong buhaton is i-partake nato ang nature ni God. Usang nature ni God? Forgive ang pag-forgive sa umang tao. Diba, ang pagdumot ba is nature ni God? No. Ang kanang dili mag-forgive sa ubang tao, nature ba na sino? No. So, kailangan, una na itong buhaton para mahimo tang a minister of reconciliations. Magkaroon tag ministry po ding ani. Ang first na to i-partake ang nature sa Ginoo na mapasayloon. Pasayloon tanan. Dili lang 99%, 100% pasayloon tanan ang tanan nakasala sa mga sala sa imo, even no dili maayo mga tao, kailangan jud din mo silang pasayloon. Okay, nasabtan? No? Nasabtan nato na. So verse 20, therefore we are ambassadors for Christ. Kung inana imong batasan, peacemaker ka, dili ka ganahan bubot, move of na kay mapasayloon na espiritu. Ang dali ra ka magpasaylo ba? Then you will be called an ambassador for Christ. As though God were making an appeal through us, we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. I mean, that's verse 20. One can be an ambassador for Christ unless he has completely forgiven all other human beings from his heart for every single thing he has done against him. So, tanan ha, forgive jud nimo tong mga tao na kasakit sa imo. And this is the reason why who are very few, ngang gamay lang daw mahimong tinuod na ambassadors for Christ, kay kusog kay mo dumot, dili mapasayloon, dili mo kabalo magpasaylo. Mga nagamay lang daw kaayo ang tinuod na ambassador gyud sa Ginoo. Kasi kay maga-claim ka din na I am the ambassador of Christ. And then ikaw da ay kusog ka mo dumot, di ka kabalo mo pasaylo. Maka nag-meditate pa nimo ang kalagot nimo. Nakabalo man jud ka na principle ni Lord is to forgive right away. Dili ka magpabilin o kalagot sa imong kasing-kasing. It is very easy to speak a message on God's eagerness to forgive. But kung ing-ana pa ka na paspas na kay ka, I forgive you. Manana lang mo. Kanaganing, wala sa imong kasing-kasing. Kanaganing, wala jud ba? Wala jud ka nag-effort po, nag-do sa imong part. Then, but still, you are in the old covenant. But if you are eager, naagid ang eagerness mo to forgive those people who hurt you, and you are now in the new covenant. No, you are worthy to be called as an ambassadors of Christ. Okay? You are servant of the new covenant.
That would be in 2 Corinthians chapter 3 verse 6, di ba? Muna naman taani na matay na naman ta sa 5. No, you are already a servant of the new covenant. Okay? It's not enough that we had a message, the letters in our lips, but that spirit, it is in our heart, in our life. Spirit. Manang ni Pastor Wendell, dili yun basta-basta ka mo share din ang inner healing or healing the heart. Kung ikaw mismo wala sa heart, wala sa imong wala nimo ang kinabuhi ba na mapasayloon ka na tao. Eh, maging jud ni siya, dili nimo ma-impart sa ubang tao. So, you have the spirit of being talagang mapasayloon ba? No? So, mo nang daghan jud kaayo ng mga Kristohanon na makaingon sila na I am ambassadors, but kung katanaw nimo dili gid genuine na ambassador sila, dili sila peacemaker. Okay, so the most important of the qualifications of being an ambassadors for Christ is to take this message of reconciliations to others, is to forgive other from the heart completely. Every single person must be forgiven. Okay? 100% pasayloon should nato sila. And therefore, God has made us His ambassador. Kung anak ka, himuon kang ambassador sa Ginoo. Representative of Christ here in this world. Diba? Sa atuan, may mga ambassador, kanang ganing mga ambassador sa laing country. Kita po, nagasend po tag-ambassadors na mo represent sa Pilipinas sa ubang nasod. Diba na yung mga yung ana? So, bit-bit ni mo ang nature or ang culture sa isa ka being a Filipino sa ubang nasod. So, ini makita nimo na si Paul Juday gisulat niya ni sa mga Corinthians, ng mga Christians na Kristohanong sa Corinto. Kaya nga naman gusto ni Paul na ang mga tao dito is to make peace with God. Sila ba? Ma-reconcile back sila sa Ginoo. Wala siya nagsulat din sa mga unbelievers, sa mga believers na gisulat niya dito no insya din I beg you on behalf of Christ, make your peace with God. Sabi ang pag-appeal. There are many Christians who think I am born again. I am peace with God. Pero possible ba na pangmusturya ka na born again ka na I am peace with God? Pero kanang naapakay wala na confess. Dili pa maayo imong kasing-kasing, dili pa pure ang imong heart. Possible ba na? Yes, possible. Dili pa maayo imong batasan. Ang imong batasan sa imong brethren. Okay? Dili pa maayo. So, possible ba na? Yes. So, pasabot, dili pa ka peace with God. Okay? Kailangan ni mo ni ang kaigsuunan na naminaw karon seryosohon na to ni. Seryosohon na to ni, kailangan i-forgive na to those people who hurt us completely. Wala joy ni isa na tao. And kita ang pinaka-humble na tao. Pinakapaspas na magpasaylo sa ubang tao, nakasala sa atoa, naka-hurt sa atoa. And kita tong mga dili mo meditate og kalagot. Dili pataason ang pride. Okay? Verse 21, He made him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in him. Christ knew nothing of sin. Ato ang Ginoo, wala siya nabalaan about sin. There was no sin in him. Walay sala na sa iyaha. And wala po siya nakasala. And he had never sinned. He had no knowledge of sin experientially. And yet, God made him to be sin for us in our behalf. Wow. Sabi mo, wala siya sala. Wala po siya naka-experience of sala. Wala siya knowledge about sala. Pero ang Ginoo,
gihimo siyang naaisala in behalf of us. Kana ang pinaka makana ka. Yusa mo na, Lord. Binuod, dili lagi na ako masabtan mo, di na ako ma-spelling. Nanong himo na ni mo, Lord. And I think, ing ana kalalom ang pasabot na ing ana na ita kapalangga sa ato ang amahan. We will never understand till eternity what really means what Jesus done on the cross. Katanaw ni mo, mao Lord, ing ana gid ni ka kapalangga, Lord. There is much more on that to understand that Jesus hung on the Calvary's cross to substitute taking the punishment. Instead na ako unta ang ihang sa cross. Pero grabe, si Jesus Christ ang gihang sa cross in behalf of me. So, ako dapat ang i-punish. Pero ang love ni Lord, yung anak kita ka-love ni Lord. Why? Because of His submission to His Father. No? Ang grabe yun ang iyang love sa iyang amahan. Di ba kung kung in love ka, hahamakin ang lahat. No? To please that person. Ganing, bahala na, basta malipay siya, bahala na. Ing anak po, ang ato ang Ginoo na si Jesus Christ. Wala ni siya laing gina-please ang iyang amahan na lagi. Imagine mo, si Jesus Christ gikan sa langit. Pure ang tanan. Puro gyud didto kanang love, no? Puro gyud didto ang iyang ma-encounter is love, peace, joy. Wala gyud siya ka-encounter og sala. And then karon, pag-abot niya din sa kalibutan, no? Sabi, ang gihimo siyang amahan ba? Na gihatagan siya og sala. Di makaanak gid siya na ngano man ang si Jesus Christ maka if you can take this cup of suffering of me. Pero sige Lord, no, I love you Lord. Father, I love you. I am submitted to you. I am willing to pay the price. No? Kaning price na ni kaning mga tao ma-reconcile back sila balik sa imuha. Dili lang ako ang magkaroon og love o peace dinhi sa langit. Ang mga tao na imong gibuhat, sila mismo ma-reconcile back sa imuha. E mo ni isa ka reason, di ba? Murag mo back out ba to si Jesus Christ kitangod sa pain and hardship. Kay kabalo siya mawala ang iyang fellowship sa iyang Father. But because makita nimo din ni kung sa ang iyang great love siyang amahan and ang iyang great love sa ato. So God allowed Christ to know sin, to be made sin for us with one purpose, that we might become the righteousness of God in Him. So, mao today ni ang purpose na si Jesus Christ, gihimuan siya sala. Nakabalo na siya karon na mao day ni no, na ang sala. And then, kahit na mawala siya sa fellowship siyang Father, but the purpose is kita mabalik ang ato ang magkaroon tag righteousness of God. And then, that's it. No? That we might be made good with the goodness of God. So, kung nasabtan ni mo ni ang nature ni Christ, dapat masabtan ni mo ni pinaagi sa crucifixion kung sa ang yang gipay the price diri. Eh kung wala pa nimo na discover ang nature ni Christ, that's why you're still selfish. Lalo gyapon ka na pagkataong kapag disciples. In what way? Your life is still living on your own. Ikaw ra gyapon mabuhi mo na gusto na ko ani, malipay ko ani. You are still thinking of yourself. You are not thinking of other people. Willing ka mo sacrifice, willing ka mo tabang, willing ka mo hatag sa time sa uban, to share the gospel, na dili lang ikaw ang ginabless ni Lord, dili lang ka gusto ikaw lang mabless, pinaagi sa pag-receive nimo sa gospel, nakabalo ka sa unsa paggibo unsa ang nahitabo sa cross.
Na naalagi crucifixion, naalagi hardship, pero na po resurrection. So, tanan na revelations na imo receive, na blessings na imo na receive, is dili lang na para sa imo. For other people. Okay? So we need to live in such a way for other people that we will not only think of our own gain and our own profit. So dapat masabtan nimo na para magkaroon pud og kanang peace with God ang ubang tao. That they will also become holy like us. Kanang naningkamot ta magbago pud na nakabalo ta na ang Holy Spirit mo baka kisabay nakaila sa Holy Spirit before. Yes, in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Pero wala, hindi ko kaila kay Holy Spirit. Until such time na born again ko. Dito na ko nasabtan si Holy Spirit. Mutabang yun ang Holy Spirit sa tuwang kabaguhan. Kaya na daay. No? Eh kung wala ko kailak sa Holy Spirit, magsige na lang kung New Year resolution. Mayroon ko sa sugod. January ra ko buutan kaayo. And the rest of the month is demonya kaayo. Kung wala man ni mo nasabtan ng Holy Spirit, na pinaagi pagdawat ni mo kay Hesus Kristo, then the Holy Spirit is with us. And we will also become an ambassadors for Christ. Those who are eager that God's blessing may come to others and not just to themselves. Mahimo daw kang ambassador sa Ginoo kung ikaw po, eager kay ka ba? No, tabangan ni mga ubang tao na mabless po sila, dili lang ikaw. Inaagi pag-share nimo sa gospel. No? So, we must not be content that God bless us. No, because we are called to become ambassadors, representative. Ito da ay nahitabo sa imo, ha? May nguta na ba? Ito din nahitabo sa imo July. Ano na naman yung kinabuhi ka? So, ambassador man ka ni Christ, diha na ka, magsugod kang siya. Tabangan nimo sila na ma-reconcile back, balik po sila sa Ginoo, pinaagi ni Jesus Christ. Eh, mailan nila si Jesus Christ, so mailan nila si Holy Spirit, mo na naanay kabaguhan, naanay transformation, then na ma-bless na sila. Oh, that's simple that is. Okay? So, mo nang ginaingon din na God is our partner in His business. So, isang business ni Lord? Isang business ni Lord? Ang iyang business is bringing people to Christ. Muna, di ba siya man nag-initiate na ma-reconcile back ta sa amahan? Ang amahan ang nag-initiate na ma-reconcile back ta sa iya, pinaagi kay Jesus Christ. So, ang business karon ang business sa amahan is business of bringing people to Christ. Bringing people of peace to God. So partner na ta, mapud na atong business karon. Kung sa ang business nimo mo gani mo ko mag-meeting ta, okay. Next agenda is our business meeting. So may business meeting na to. Ang business na atong meeting na to, ang data. Mao na siya na. Kamusta? Praise God. Kaana atay mga 12 na mga VIP nakaduol sa Ginoo, last service. That's our business. Mao na ang pinaka the best na business na dapat nato atinan permanente, na dapat active taan na business. Dili business sa world. Perishable lang na. Maten kag meeting or business sa world, sa ang papadatong, sa pagdagang kwarta, perishable. Pero kaning business ni Lord na ginaingon din ha, bringing people to Christ, bringing people of peace to God, mo nang pinaka the best. Dili na siya ma-perish. Mo ni ang gina-account permanente ni Lord. Ginapangitaan taana. O naingon na, He said, I appeal to you not to accept the favor of God, the grace of God, and then to waste it. Ana si Paul, I want to appeal. Why? Naana ang pabor sa imuha karon, naana ang grasya sa Ginoo sa imuha, imo lang i-waste, dili na nimo i-share sa ubang tao. Yes, so selfish. So, just think about kung giunsa ni pag-exhort ni Paul din ni receiving of grace of God in vain, masayang lang. Masayang lang. No?
Kaya kung naging selfish lang ang mga apostles before ni Jesus Christ, wala kaabot ang gospel sa tuwa din. Hindi makaabot. Napay morning other translation ani ba? Ngayon siya din it says to fail to use the grace of God. Sayang kaayo kung isipon nimo ang grace ni Lord, no, ang forgiveness ni Lord, ang kana-tanan ng blessings na naa sa imo ha, kung dili nimo ma-share, sayang gid kaayo. Ma-in vain lang. Dili nimo ma-share sa uban, no, naputol. Pinaagi sa imo ha. O nag-lead din ni. What does it mean? That means that our sins are forgiven. We don't avail the grace of God for sanctification to be delivered from self-centered life where we live for ourselves. So dapat dili ta maging self-centered lang na hantod lang sa ato ang gospel. Ayog sugot. Share to your family, share to your friends, share to your relatives. No? And part of that is ang persecution. Pero ginado ni mo ang business ni Lord. Kung nagdiha ka, gina-bless po ni Lord. Kay business man na niya. Lord, kana nakulangan kung pamasahe ba? Mao ba? O sige, dara o. Business man na ni Lord. I-provide yun ka niya. Ay Lord, kanang murag, need man, Lord, kanang kailangan og fellowship, kailangan og kaon, Lord. O dara. Mo-provide yun si Lord, ana. Kay business man na niya, partner man ta. Paano niya ang point din ha? So God's grace is not only to forgive our past, but so that we will not longer live for ourselves, but for the glory of God and for the good of others. And if we do not work toward for this goal of becoming like Christ in this way of living for the glory of God and for the good of others, then no wala nimo gidu imong part, wala nimo gidu ang goals ni Lord para sa imo and for other people. Ang grace ni Lord is in vain. That's why yun siya na as an ambassadors of Christ, ingon ni Paul, we beseech you to be peace with God. And as a workers of God, I urge you not to receive the grace of God and then to waste it. Okay? It's very clear. Gingon ni Paul. I think that's it. No, I pray, no, all of us are ambassadors of Christ, peacemaker. And ang ambassador na ay boldness, na ay ang anointing ni Lord, na ang love ni Lord, no? Because we cannot be hypocrite. Share lang ka for the sake of na akay ma-report, na alay maingon sa uban, no, life impartation ang pinaka the best din na. So let's pray, Lord. Thank you for the word. Salamat, Lord, na you allow us to reveal to us, Lord, what's really inside of your heart. Especially, Lord God, this time we have an understanding, oh God, what is really your business, Lord God. And that business, Lord, salamat, Lord, for giving us, Lord, that grace and even, Lord, that strength, the anointing, the power, the boldness, the authority, Lord God, na ginahatag mo sa amo, pinaagi sa Holy Spirit. Salamat, Lord, sa wisdom also. Salamat, Lord, sa discernment, Lord. Salamat, Lord, for using us to become an ambassadors for Christ. Salamat, Lord. We love you. In Jesus' name, amen.